Good morning. Morning! Ayan. So, sino po ito yung mga first timer? Taas kamay. Ayan. Sino po yung mga second timer na taas kamay? Ayan. Sino naman po yung mga walang pakialam? Taas na rin po yung mga Ayan siya. So, good morning po. Pakilala po muna yung sarili ko. Ako po si Gerald. Ano pangalan ko? Gerald! Ayun. Ang buong pangalan ko po is Gerald Bautista. Ayan siya. Ang background ko, bago ako magsimula sa ganitong negosyo, dati lang po akong plain student. So, kumbaga, after school, ginagawa ko yung business part-time. Na, ang kagandahan nun, pa-part-time, ayun, naging full-time din, hanggang dulo. Na kung saan, nagsimula ako dito, marami akong mga challenges na napagdaanan, na kung saan, posibleng madaanan mo din. So ngayon, yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi, malaking factor na ma-heads upan ko kayo. Tama po ba? Tama? Ayun. So, teka lang, parang gutom na po kayo mga crowd yung gabing ito. Sino po ito nagugutom na? Taas kamay. Ayan. Maraming nagugutom na para ho sa mga nagugutom. Lilipas din po yan. Ayan siya. Ngayon, ready na ba kayo? Yes! Ready na? Yes! Parang hindi naman. Parang ngayon na. Ready na ba kayo? Yes! Ayan. So ngayon guys, bago tayo magsimula, meron lang ako mga konting ipapakita sa inyo na kung saan baka mamaya sabihin nyo, yun si Gerald, mukha namang hindi naman, parang hindi naman. Pakita ko na lang konti. Ano ba yung nangyari sa akin sa negosyo ko? Okay lang po ba? Yes! So nagsimula po ako dito, estudyante lang ako. So ang ginawa ko lang, sinunod ko lang po kung ano yung sinabi sa training. Ulitin ko lang po sinunod ko lang po. Wala lang akong ibang inisip, hindi na ako nag-formulate ng sarili kong strategy. Hindi na ako nag-isip na kung ano pang strategy. Ginawa ko na lang po. Ano sinabi ng mentor ko, ginawa ko lang. Yun lang ang sikreto. So, nag-join ako dito actually, dapat talaga, medyo skeptic ako. Kasi, ako ay isang bata na hindi naman galing sa mayaman na pamilya. Kung merong mayaman na sa taas, merong mahirap na sa baba, di ba po may gitna? Ikaw sa baba. Di ba may gitna? Yes! Di ba pa palang kalahati, yun yung pamilya namin. Ayun siya, hindi po mawala kayo ng piso, hindi ka na makaka-uwi. Ayun siya. Ngayon, dahil syempre lalaki ako, medyo madiskarte, nag-aaral po ako sa New Era University ng Mechanical Engineering bago ako mamit ng ganitong business. Mula bayo namin hanggang eskwelahan, sumasabit ako ng jeep. Bakit? Para libre. Di ba? Yung 1, 2, 3. Ano pa, pag 1, 2, 3 na ba kayo? Yung 1, 2, 3 takbo. Ayun, so mula nung maliit siya, nasabit ako ng jeep. So bababa yung Central Avenue. Pag medyo minto-hinto na, bibitaw ako. Sa takbo ako papuntang New Era. Kasi bakit? Ang baon ko, ng mga panahon yun, kulang talaga. So kahit nagbaon ako ng kanin at ulam, kulang talaga, hindi aabot. Siyempre, dahil lalaki naman ako, medyo maparaan, sabit na lang. Yun nga lang, na-realize ko, 2 taon kong pagsabit, parang wala naman nangyayari. So, kumbaga parang, hindi naman siya sumasapat talaga. So, na-realize ko, dapat maghanap ako ng part-time job sa Jollibee. Parang hindi pa kayo nakita ng Jollibee. Manakita na ba ng Jollibee? Ayun, so dapat nagka-part-time ako doon. Yun nga lang, na-introduce sa akin itong negosyong to. Yun nga lang naisip ko, kapag nag-Jollibee ako, pagod ako, konti lang kita. Tama po ba? Kapag nag-1 Pro ako, posibleng yung malaki kita, hindi naman ako pagod. Tama? So ano mas maganda? Sa pagod, sa hindi pagod? Sa hindi pagod. So ang ginawa ko ng paraan, sumaliw ako. Pinikit ko lang yung mata ko, ginawa ko yung negosyo ng dire-diretso. Ako saan, way back 2013, ang nangyari ko sa akin, ang check ko noon bilang estudyante, mga 5,000 lang naman linggo-linggo. Pwede na. Yes! Palakpakan mo naman si Wando. Ayan siya. Noong mga panahon na yan, 5,000 linggo-linggo, hindi ko na alam saan ko dadalhin yung pera ko. Yun nga lang, syempre dahil ito ay negosyo, simula maliit ang kita. Maliit pa yan. Na kung saan, habang tumatagal, naging at ease ka sa business, palaki naman ng palaki yung kita mo. Tama? Yes. Ang kagandahan nun, the next week, kumita naman ako ng 8,900. Pwede na? Yes. Oo naman. Sige, tuloy mo lang. Ayan. Hindi ka maubos sa 5,000, may 8,900 ka agad. Ang malupit nun, grabe ho, the next week nagkaroon naman ako ng 9,800. Pwede na? Yes. Ang malupit, the next week, kumita naman ako ng 13,000. Unang 4 na buwan na ginawa ko yung negosyo, kumita po ako 127,000. Ayan. Alam niyo guys, kung ako nga ho, nagawa ko. Estudyante lang ako. Ikaw pa kaya. Tama po ba? At alam niyo guys, nagsimula ako, ito ako. Ayan. Hindi ho ito Ito ho. Ayan siya. So, pansin mo, ang layo ng itsura ko ngayon. Tama po ba?
Alam mo bakit? May pera na kasi ako ngayon. Ayun siya ko, nabibili ko lahat ng gusto kong bilhin, nakakain ko lahat ng gusto kong kainin. At the same time, napupuntahan ko lahat ng gusto kong puntahan ng komportable. Tama po ba? Ang malapit nun, akala ko nung una, mga simpleng maliit na kitaan lang ito. Kasi ang una kong nauputo dito, nagkaroon po ako ng sarili kong tablet. Ayan siya, ayan. Akala ko ganyan-ganyan lang nung una. Ito yung taong nakapagpa-join sa akin, si Sir Greg. Ito naman si Sir Neff, ayan. Ito hindi ko kilala ko. Ngayon, joke lang. Ngayon, nung una, akala ko ganyan-ganyan lang. Yung tipong nakabawi ka na ng puhunan mo, kumikita ka na ng konti, tapos nabibili mo yung mga gusto mong gadget. Akala ko ganun lang. Na kung saan, pagdating, nung kumbaga, habang ginagawa ko yung negosyo, unti-unti, nasimulan ko rin mangarap. Na nangyari yun, sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng kotse, kasi sawa na rin ako magsabit-sabit. Yung nga nung mga panahon na yan, kaya ko nung mag-taxi. Ayan siya. So dito, na binayaan ako, nagkaroon ako ng sarili kong sasakyan. Ang una ko pang sasakyan dito, Honda Civic. Ito po yun. Ayan siya. Ayan. Hindi man siya bago, hindi man siya modelo, pero proud ako, yung Honda Civic na yan, galing sa bulsa ko. Kaya kadalasan, pag talangin ako na makinig ako, Gerald, magkano din mo sa Honda Civic mo? Ay, mura lang, 11,964. Diba? Sino rin yung mga naka-tripack task ka ngayon? Ayan. Currently ang minamaniw ko ngayon, meron po akong sariling Lancer EX naman, na brand new. Ayan po siya. So, at the early age, hanggang ngayon di ako makapaniwala na ganito yung nangyayari sa akin. Alam niyo kung bakit? Kaya lang maraming tao nagtatanong, Gerald, ano bang sikreto? Ganyan-ganyan. Ako, sinasabi ko lang naman, actually, wala naman talaga sikreto. Meron sistema. Walang sikreto. Sistema lang meron. Ano ulit? Sistema! Ngayon, ang pag-uusapan natin, yung mga simpleng sistema na kung saan, para maging booster mo, habang ginagawa mo yung negosyo ng dahan-dahan, pasimulan, papunta ka naman pataas. Tama po ba? Yes. Ngayon, ang topic natin, 10 basic steps to start your one more business. Ang nag-formulate po nito, ang author nito, si Sir P.D., yung ating pong millionaire builder. Ayan siya. So, sino rito ang handa ng matuto? Pumalakpak ka ng dalawa. Hindi mo alam kung ano papalakpak mo ba talaga. Tama ba? Ngayon, ito yan. So, simulan na natin. Handa ka na bang matuto? Yes! Parang mahina. Handa ka na bang matuto? Yes! Ayan. Ngayon, ito yan. Number 1, kapag itong negosyong tayo gagawin mo, unang-una, dapat alam mo kung ano yung negosyo mo. Tama po ba? Yes. Kasi mahirap, naglabas ka lang ng pera dito, hindi mo na alam kung ano ba talaga to. Kasi minsan, isang best sa buhay mo na nag-join ka dito, sino po rito yung naka-isang account, taas kamay? Sino po rito yung mga naka-3 account, taas kamay? Sino po yung mga naka-7 account? Sino po yung walang account? Hindi ko pwede taas na. Ano kayo, mga invite lang? Ngayon, eto yan. Dumating ba sa buhay mo na one day, di ba nag-join ka, nag-take-in ka, naglabas ka ng pera, tama? Pag uwi mo, bigla kang nahimasmasan. Ang nangyayari, napatanong ka, totoo kaya? Nangyayari, totoo kaya yung nilabas ko? Parang nasayang lang yata yung 12,000 ko. Tama ba? Tama? Kasi, nung una, gusto mong kumita, yun nga lang, pag uwi mo, na-realize mo, malaki kasi yung nalabas ng pera. Tama po ba? Ngayon, ang pag-uusapan natin, actually, itong training na to, malaking tulong to kung paano mababawi na mas mabilis. Yung ibinuhulan mo, at the same time, mapalaki mo siya ng triplet, doble triple pa. Ngayon, ito yan. Number 1, dapat alam mo yung negosyo mo. Alam niyo ba na ang negosyo natin ay multi-level marketing? Yes! Ayun siya. Ngayon, ang multi-level marketing, ang sabi dito, it is a marketing system that is used to promote a product by dividing the profit among distributors. So parang ganito. Ayan. Dito guys, mula sa, ito yung simpleng chart na kung saan, mula sa pinaka-producer, paano yung nakakarating papunta sa inyo? Ayan siya. So isa-isain natin. Mula sa manufacturer, meron 3 klase. Ngayon, question lang. Sino po rito yung umiinom ng soft drinks? Ayan. Particularly Coke. Coke, umiinom ng Coke. Ayan. Alam niyo po ba kung saan ang planta ng Coke? Saan? Sa Laguna. Ngayon, kapag ikaw nauuhaw ka, napanood mo sa TV na sila Wally umiinom ng Coke, nainggit ka, pupunta ka rin ba ng Laguna para bumili ng Coke? Saan ka pupunta? Sa tindahan. Ngayon, ganito kasi yan. Mula manufacturer, galing sa Laguna, sa yung gawaan ng Coke, diretso yan sa mga wholesaler. Yung mga truck na makikita mo maraming dalang soft drinks. Tama? Tapos actually, marami pa nakikihati dito. Pupunta pa yun ng dealer. Yun naman yung mga
mga pwesto na marami din mga soft drinks sa malapit sa inyo, makikita mo yun. Tapos, pupunta pa yan, normally may mga sub-dealer pa, yun yung mga, sa mga retailers, yung mga tindahan. Tapos, diretso na sa'yo. Kung mapansin mo, mula sa Laguna, ang daming middleman. Tama po ba? Tama? Kaya yung Coke mo, medyo may presyo. Tama? Ngayon, eto yan. Mula naman sa, for example, naman sa condo. Kapag bibili ka ba ng condo, saan ka lalapit? Sa? Ahente. Nakakita ka na ba ng tao bibili ng condo? Bawa yung condo, yung hukay. Oh, kuya, akin yung second floor, ha? Akin na yun. May ganun ba? Wala. Ang gagawin mo, pupunta ka sa opisina yan, o sa kahit sinong ahente yan, mag-i-inquire ka kung paano mabili. Tama po ba? Kagaya nito, pwedeng mula sa manufacturer, dediretso yun sa own sales force or representatives bago pumunta sa'yo. Kung mapapansin mo, laging merong namamagitan. Tama po ba? Ngayon, dito sa negosyo natin ay simple. Mula sa manufacturer, yung Smart Sun at Globe, dediretso yun mula sa distributor papunta sa'yo. So, ibig sabihin, dediretso na sa customer mo. So, pwedeng maging ikaw si distributor, pwedeng maging ikaw si customer. So, ibig sabihin, yung dami ng mga middleman sa normal na loading business, kasi normally, meron yung dealer sa isang lugar, meron pa yung mga sub-dealers, tapos meron pa yung retailer, yung mga tindahan, bago mo mabili. Kaya kadalasan meron patong. Tama po ba? Ngayon, okay lang ba? Wala na yung mga yun. Simula sa kanila, dediretso na lang sa'yo. Maganda ba yun? Yes. So, ibig sabihin yung discount ng iba, okay lang ba sa'yo na lang? Yes. Maganda ba yun? Yes. So, tapatin kita, ang goal lang talaga ng One Bro is ikaw bilang isang normal na cellphone user, magkaroon ng discount sa lahat ng prepaid sa buong Pilipinas. Nakuha po ba? Ngayon, choice mo na kung magbebenta ka ng load o hindi. Pero take note, hindi mo goal na magbenta ng load dito. So, ito lang. Kaya ka sumali dito ay para sa discount at para sa opportunity. Nakuha po ba? Kasi kung gusto mo na magbenta ng load, sana nag-retailer ka na lang. Tama? Ngayon, simple lang. Eto yan. Dito guys, dito kasi sa negosyo natin, kailangan mo mag-build ng network. Kapag naka-build ka ng network, dito papasok yung malakihang kita. Na kung saan, para maka-build ka ng network, una-una, kailangan mo mag-invite ng potential dealer, ng potential ng mga dealers under your network. Nakuha po ba? Nakuha po ba? Ayun. So, ganito lang yan. Kapag ikay nag-i-start sa ganitong negosyo, sino rito gusto kumita ng malaki, taas kamay? Ayan, sino naman dito gusto kumita ng barya-barya, taas kamay? Ayun. So, syempre, dito, kaya ka sumali kasi magne-network ka. Tama po ba? Kasi may 7 ways to earn para ma-maximize mo. Ngayon guys, simple lang. Dito kasi, kapag ikay nag-start, meron kang tinatawag na sales force. Ano ulit? Sales force. Yung sales force, simula, since this is your account, ayan. Meron kang A, meron kang B. Kasi wala yung sales force mo, bilog yun. Na umiikot ng pagganito. Ayan. Kita po ba? Pasensya na po sa sulat ko, ha? Ayan. Ayan. Simula, maliit lang yun. Ayan. Umiikot yan. So, syempre, habang yung bilog mo, maliit lang siya, yung naka-cover niya na area habang umiikot siya, maliit lang din. Tama po ba? So, mas maliit yung bilog, mas konti yung nagabiyahe niya. Pero imagine mo yung bilog mo ganito kalaki. Mas malaki ba nararating nito? Yes. Oo naman. Ngayon dito guys, kapag ikay nag-i-invite, imagine mo, kapag ikay nagsimula dito, meron kang mga maliliit na bola. Natawag doon sales force. Papalakihin mo yan. Paano? Through inviting. Nakuha po ba? Nakuha? Kaya simula, maliit lang yan. Then yung mga panahon na ikaw lang yung nagne-network muna para sa sarili mo. Na kung saan, syempre dahil maliit lang yung bilog, ang pairing yan, maliit lang din. Darating sa point, magkakaroon ka ng mga dealers na na-train mo ng tama. Pag na-train mo ng tama, magduduplicate yan. At pag nakapag-duplicate yan, dadami kayo. Na kung saan, magugulat ka na lang, yung sales force mo, lumalaki na. Hanggang mamaya, sobrang laki na, hindi mo na malaman, chumacheck ka na ng mga 50,000 per week, 100,000 per week. Nakakuha po ba? Ngayon guys, ganito yan. Eto, ayan. Ibig sabihin pala, para maka-build ka ng sales force mo at kumita ka ng malaki, dapat ikaw ay nag-invite. Tapatin kita guys, dito sa ganitong klaseng business, ang goal natin dito, dahil ikaw ay merong discount, ang goal natin para kumita ka is mag-share. Nakuha po ba?
Ngayon guys, wala namang problema kung magbebenta ka ng load or whatsoever. Ngayon nga lang guys, tapatin kita, walang nag-million kakabenta ng load. Nakakuha po ba? Ngayon, dahil tayo ay merong 7 ways to earn, mas maganda naman na ma-maximize natin yun ang tama. Tama po ba? So each way to earn, sana naman ay ma-maximize natin. Ngayon, naalala ko na nag-start ako dito, sabi sa akin ng mentor ko, Gerald, alam mo ba, merong formula na susundin mo lang para lumaki yung sales force mo. O talaga? Paano yun? Ang sabi niya ito. Ayan. Kita po ba? Ayun. Baliktad. Ayan. Yan yung pinakita niya. Sabi ko, ano yan? Talo mo pa yung mga formula sa school lang. Sabi niya, simple lang. Ganito lang yon. MI equals MCP equals MD equals MI. Paano yun? Pinalupit lang yung itsura, pero ganito pala ibig sabihin nun. More invites equals more chances of paying equals more downlines equals to more income. Nakakuha po ba? Yes. Tandaan mo dito sa negosyo natin, kaya ka nag-tri-pack, kaya ka nag-dealer, kaya ka nag-7 accounts, kasi nagustuhan mo yung dealership. Tama po ba? Ngayon, para magaya mo yung mga millionaires club dito, kailangan mag-create ng malaking group. Tama? At number 1 na pinaka-crucial doon is yung inviting. Nakakuha po ba? Nakakuha? Ngayon guys, yung I believe umattend kayo ng Thursday training. Yun yung how to invite. Tama? So doon tinuturo yung mga tamang gagawin para mag-invite ka, what's ethical and what's not. Tama po ba? Ngayon, eto. Next is this. Ayan. Lagi mo tatandaan, 80% of your sales comes from the 20% of your clients. Paano yun? Ganito yan guys. Sabi niya rito, sa 80 plus 20, 100. Tama po ba? Sa 100 na kakausapin mo, ang may rele lang doon, o yung tipong talagang makakasama mo, o magjo-join sa'yo, 20% lang. Nakuha po ba? O Gerald, bakit gano'n 20% lang? Kasi bakit? Tapatin mo ako. Sino po rito ang na-reject na o na-Indian na kapag sila nag-iimbita, taas kamay? Ayan. Isa kapag join mo, kinabukasan, sumali ka Monday, Tuesday, nag-invite ka, na-reject ka agad. Ay, Mare, alam ko na yan. Scam yan. Tama? So, ikaw naman, sumakit naman yung damdamin mo, scam daw, naloko ko ng 12,000. Tama? So, lapit ka naman sa nagpa-join sa'yo. So, ngayon, i-explain na nagpa-join sa'yo, ganun pala yun. Dapat pala may training para malaman ng tama. Tama po ba? Tama? Ngayon, actually guys, yung ganitong klaseng sistema, ang tawag dito Pareto Law. This is normal, kahit some sales sa labas. Ngayon, ang akin lang is, kapag ikaw nag-iimbita ka, nare-reject ka, lagi mo tatandaan, sa buong 100, hindi kailangan sumali lahat. Nakuha po ba? Kasi bakit? Dito sa Salesforce na pinag-uusapan natin, tapatin kita, hindi naman lahat ng kilala mo kailangan sumali. Kasi bakit? Para kumita ka ng 1 million sa negosyong to, kung isang account na pag-uusapan natin, dapat itong Salesforce mo nasa 2,000 at meron kang 2,000 sa kabila. Tama po ba? At tapatin kita, hindi naman kailangan lahat ng kilala mo mapasali mo. Ang importante lang lahat sila ma-sharean mo. Nakuha po ba? Kasi bakit? Itong taong ito, halimbawa isa na pa-join mo, hindi mo kasi masasabi kung yung tao na yan yung alas mo. Pag sinabing alas mo, dito po sa ating industry, yan yung magiging leader mo. Na kung saan yung leader mo, nakapag-duplicate ng tama, na ipasa yung sistema ng tama, mula sa kanya, siya yung magbibigay ng 2,000 pababa. Nakuha po ba? Nakuha? Ngayon, in order for you na makapag-produce ng malupit na leader, dapat ikaw, malupit na leader ka muna. Kasi lagi mo tatandaan, ang big letter E, laging sinusundan niya ng small letter E. Never nauna ang small letter E sa big letter E. Nakuha po ba? So, ibig sabihin, kung ikaw malupit ka, asahan mo, ganun din ang mga kagrupo mo. Kung ikaw naman, medyo pabanjing-banjing ka, no wonder, wala kang kagrupo. Nakuha po ba? Ngayon guys, simple lang. Eto yan. Bakit ko ba sinabi yung 80-20 na Pareto Law? Kasi dito nag-start ako, normally, papasulatin ka ng prospect list. Tama po ba? Yung sa isang papel, sulat mo lahat ng kilala mo, Gerald, ganyan.
1 to 100. Tama? Wala kayong gano'n? Meron. Alam ko wala eh. Ngayon, pag sinulat mo yan, iisa-isahin mo. Tama ba? Hindi ba? Tama. Tama po ba? Ngayon guys, ito yan. Nung ako, nagsulat ako dito, lahat ho, kinontak ko, sinunod ko ng tama. Ngayon, kung mapapansin mo, di ba sila Sir Peewee, kapag magpe-presentan sila dito, ang sumali sa kanya, 300 na invite na, sumali sa kanya, 8. Yung iba, sumali 10. Yung iba, sumali naman, ganito, ganyan. Ngayon, talungin mo ko, ilan lang sumali sa 100? Ilan? Yung mas malakas? Ilan? Yung galit na galit? Ilan? Wala ho. Walang sumali. Bakit? Makita mo kanina yung itsura ko nung nag-start ako? Maniwala ka ba sa akin? Sabihin ko sa'yo, yaman tayo. Tama ba? Sabi ng mga kaibigan mo sa akin, Gerald, kilala ka namin. Dati na nabuburaot ka lang kapag yung soft drinks namin, yan yung mga babae. Kasi pag yung mga babae, no, sa eskwela namin, nung high school, iinumin ng soft drinks, yung mga pakonti-konti lang. Iinumin lang yung kalahate, tapos ayaw na niya. So pag nakalahate, binuburaot ko na yun. So hindi naman ako yung buburaot, marami kami. So syempre, yung mga tao, kilala ako, Gerald, kilala kita eh. Buraot ka nga lang, sabihin mo, yaman tayo. Tama ba? So, ibig sabihin, doon sa character ko, na nakilala niya na ako. Kasi wala pa lang, medyo wala lang authority pagdating sa pera. Tama po ba? So, alam niyo ho, dahil walang sumali sa akin, nalungkot ako. Pero tapatin kita, 2 taon ko na ginagawa ang negosyong to. Ang tao ko po sa ilalim ko, 3,500. Paano nangyari yun? Wala sumali. Simple lang. Ano mas marami? Kakilala mo, hindi mo kakilala? Hindi ka kilala. Hindi ka kilala. Tapatin kita, dahil hindi ako kilala ng mga napajoin ko, hindi nila alam kung ugali ko nung high school ako, kung gano'n kabura ko. Tama ba? So, nagkita kami kung ano yung pagkakaharap ko sa kanila na professional, yun ang tingin nila. So, nangyari yun, tapatin kita, karamihan nung napajoin ko dito, hindi ko kilala. Mga napajoin ko from stickering, napajoin ko from Facebook advertisement, napajoin ko lang sa internet. Na kung saan, single by single, yung mga tao na yun, dahan-dahan kung nakabuild ng relationship. At ngayon, dumadami na sila ng dumadami. Nakuha po ba? Tapatin kita, hindi ko tinignan kung ano yung wala ako, at tinignan ko kung ano yung meron ako at pinagyaman ko yun. Ulitin ko, hindi ko tinignan yung wala ako, at tinignan ko kung ano yung meron ako at pinagyaman ko yun. Nakuha po ba? So, ibig sabihin, hindi hadlang kung sumali man o hindi lahat nakakilala mo dito. Sumali man sila o hindi, okay lang. Nakuha po ba? Kasi bakit? Kung ikaw, alam mo naman hindi ka sumali, hindi ka makakaroon ng pagbago mong strategy. Nakuha po ba? Dapat hindi kita guys, ganun din mo dito. Kaya kapag ikaw ay nag-invite, huwag kang masyadong emotional. Yung tipo, ay, hindi ka sasali, hindi na tayo friends. Tama po ba? Meron bang mga ganun dito? Yung tipong nireject ka lang ng kaibigan mo. Ayaw mo na, ayaw mo sa kanya, hindi na kayo friends. Tama? Tapatin kita, wag. Kasi bakit? Dito sa negosyong to, bawal ang emotional. Sabi mo sa atin mo, friend? Bawal ang emotional. Kasi bakit? Okay lang ba? Magkukwento lang ako. Yes. Okay lang, okay lang. Halimbawa, ganito, nasa simbahan ka. Nasa? Simbahan. Pikit mo yung mata mo. Pikit mo. Sige, ang hindi pumikit ang mata, may putok. May putok na yung nasa, Ayan. Nasa simbahan ka, imagine mo, sobrang solemn. Kasi umaga. Ngayon, dahil ikaw ay nakasimbahan, nagpe-pray ka na, nalangin ka, ganyan, mulat mo na yung mata mo, mulat mo na. Ayan. Nakita picture out mo na ba, na-imagine mo na kung anong itsura ng simbahan sa isip mo? Solemn, ikaw lang nagpe-pray ka, maya-maya, biglang may 2 bata nagkatakbuhan, ang ingay, paikot-ikot sa loob ng simbahan. Anong unang maramdaman mo? Mainis, babatan pa yan. Pray ako eh. Tumatakbo yung 2 bata. Ngayon, hinahanap mo kung sino magulang. Pag tingin mo ganun sa kaliwa, nandun yung tatay. Nakaluhod din. Ngayon, alam niya rin yung tatay, lumigot din sa'yo. Nagkabitigang kayo. Tapos, ngumintay, sabi, anong next sumarang doon? Ano? Babad trip ka kasi bakit? Nasa simbahan ka, yung anak mo, di mo lang masaway. Tama ba? Tama? Ang ginawa mo, tumayo ka, nilapitan mo yung tatay. Sir, kaya po ba magulang ng 2 bata na yung takbuhan? Sumagot, sabi, anong next mo maramdaman? Mainis ka lalo, tama ba? Pero what if ganito ang sitwasyon na nangyari?
After sumagot ang oo nung tatay, ang sinagot sa'yo ganito. Ma'am, sir, pasensya na ho kayo. Hindi ko kasi masawa yung dalawang anak ko. Kasi yung nanay nila ngayon, nasa ospital. 50-50. Kasi kanina umaga, naglalakad kami, yung mga anak ko tulog pa, nahagip ng mabilis na taxi yung asawa ko. Nabagok yung ulo niya. At ngayon, hindi ko masabi sa mga anak ko na wala na yung nanay nila. Baka kasi ito na yung huling beses na silang dalawa ay magiging maligaya ng ngayong taon na to o susunod pang mga taon. So ayaw niyang sawayin kasi nakita niya masaya. Hindi pa alam ng mga bata na wala na pala yung nanay nila. Takot lang siyang sawayin kasi baka mamaya yun na yung huling beses na makita niya nakangiti yung mga anak niya. Anong maramdaman mo? Anong maramdaman mo? Maawa ka. Imagine mo yun. In a split second. Kanina, inis na inis ka kasi ang iingay ng mga bata. Nung nalaman mo yung istorya, naawa ka na. Tama? Ganon kabilis magbago ang emosyon ng tao. Nakawa po ba? Kaya dapat huwag kang emotional. Sabi mo sa atin mo, friend, tama na ang ino mo. Nakawa po ba? Kasi bakit mapansin mo yun, ganon kabilis. Kaya kapag ikaw nag-iimbita ka, posible rin mangyari na gano'n. Mamaya, nag-join, sinabihin mo, tama na. Kung negative ka, hindi kita kailangan sa grupo ko. Ginano mo. Ay kinabukasan, na-invite ng isang member, yung sumali kasi na-invite kasi sa akin, masyadong magagalitin, dito na lang ako sinasali. Sinong nawalan? Ikaw siya. Ikaw, kasi ikaw yung una nag-invite. Tama po ba? Tama? So what? Emotional. At lagi mo natandaan, between this 100%, yung 20%, yan yung quality. Ano tawag? Quality. At tapat kita sa quality na yan, may mas quality pa. Tawag din yung alas. So kami pag-uusapan natin yun. Ngayon, eto yan. Dito sa negosyong to, dapat alam mo kung ano yung mga bagay na nagpapa-stop sa'yo. Normally, o yung magpapa-quit sa'yo, normally, rejection. Ayan, fear of being rejected. Ayaw mo nang re-reject ka. Next, nakalbo ka na kasi lahat ng sinabi sa'yo ng mga kaibigan mo doon. Tama? Normally guys, tayo mga Pinoy, takot tayo sa rejection. Tama po ba? Ngayon, lagi mo tatandaan, ang rejection, normal yan. Nangyayari yan araw-araw. Tama ba? Mapansin mo, sasakay ka ng jeep. Pinara mo yung jeep. Hindi ka pinansin, dire-diretso lang. Nasaktan ka ba? Hindi. Bibili ka lang ng isang bagay sa tindahan. Sinabing wala na. Nagalit ka ba sa harap? Hindi pwedeng wala. May ganun ba? Wala. Okay lang sa'yo, tama? Normal ang rejection sa pang-araw-araw. So ngayon guys, simple lang. Ang tawag kadalasan kasi kapag ikay nag-i-start dito, meron kang tinatawag na fear factor. Ano ulit? Fear factor. Yung fear factor, yan yung mga bagay o mga pumapasok sa isip mo na dahil ikay bago pa lang, madalas, yun ang pumapasok sa isip mo na yun yung naghihinder sa'yo para magawa ng dire-diretso yung negosyo. Nakuha po ba? Normally, yan yung pag-uwi mo ng bahay mo. Totoo kaya? Kita kaya ako ng 30,000 per week? Totoo kaya yung sinasabi ng mama na yun? Pagaya ko, nag-start ako, pag-uwi ko ng bahay, nakangiti ako. Maya-maya, nahimasmasan ako ng konti. Sabi ko, totoo kaya? Di ba may mga gano'n? Alam ko kung naranasan nyo na yun. Yung pag-uwi mo, totoo kaya yung sinabi nila kanina? Yun nga lang, dala mo na yung kit eh. May mga gawa pa ba ako? Tama ba? Tama? Ngayon, as you go along the way, with trainings and with centerings, nabibuild yung confidence mo na, hindi pala ganun. Mali pala yung mga iniisip ko. Dapat pala, yung fear, kailangan mo ng palitan. Ng alin? Ng faith factor. Nagawa po ba? Kasi bakit nung nag-start ako dito, mapansin mo, walang sumali sa akin. Dapat, para sa akin, kung ako nang sumuko na, walang sumali. Paano yan? Ayoko na. Ayoko nang mag-one bro. Tama ba? So ngayon, ang ginawa ko, nagtiwala lang ako sa taas. Kasi bakit? Hindi ka lang niya dinala dito para lang sa wala. Tama po ba? Nakita mo yung negosyo, na-touch ka nung kahit sino ba ng presenter nag-present sa'yo, or nakita mo na ito yung maganda, whatsoever, dahil nakita mo maganda, ibig sabihin yan, malaki ang possibility niyan na mangyari sa'yo. Tama po ba? Ngayon, ang akin lang guys, kapag may mga dumating na mga challenges, huwag mong sukuan. Nakakuha po ba? Lagyan mo na ng faith. Anong tawag? Faith. Ngayon guys, simple lang. Eto yan.
Paano ba mag-build ng faith factor? Number one, ano yun? Yung paano kung hindi siya sumali? Paano kung mamaya pinresentan ko siya, sabihin na niya ganito? Paano naman mamaya kapag itong si Ninang na ganito, pinadyoin ko, tawanan lang ako? Tama? O yung normally, paano kung wala akong mapajoin? Tama po ba? Tapatin kita, isang beses sa buhay mo, marami ka na taong na-impluensyahan. Ngayon, simple lang. Dito sa negosyo na ginagawa natin, tatanggalin mo lang yung faith, tatanggalin mo lang yung what if sa isip mo. Kasi parang ganito. Pamilyar kayo sa baraha? Pamilyar? Sa isang deck ng baraha, ilan ang alas? 4. Ngayon, ganyan din habang ginagawa mo yung business. Meron kang isang deck of cards na nakabalasa yan. Isa-isa, inaalam mo isa-isa kung anong lalabas na baraha. Nakuha po ba? Ngayon, sa una, posibleng lumabas sa'yo muna yung number 10, negative 2. Sumunod naman sa'yo yung joker, yung anang Indian, joker lang pala yun. Kasi mamaya, makita mo yung mga tao na mapapride, ayan, yung king, ayan. Kasi minsan naman, may makikita kang mapride naman na babae. Hindi mo masabi. Pero, darating ang point, makuha mo rin ba yung alas? Yes. Oo naman, yung alas, yun yung ka-same frequency mo. Na kung saan, dahil same frequency kayo, ang kagandahan nun, dalawa na kayo na ginagawa yung business sa tama. Hanggang siya, mag-aaral din siya ng alas niya, tutulungan mo rin siya, at yung kabila, ganun din. Nakuha po ba? So, wag kang titigil hanggang hindi mo nakuha yung alas mo. Kasi yung iba, nakadalawang bunot pa ng barahan nila, ayaw na nila. Tama. Tama? Tama? Wag. Kasi bakit? Kapag pinigilan mo, paano makuha? Hindi mo alam kung nasa dulo pala yung alas. Ang dami ko na na-invite, Gerald, naka-15 invite na ako. Wala pa rin sumasali. Tama ba? Ngayon guys, wag kang malungkot kung walang mag-join. It's either, number 1, meron ka pang kulang na bagay, kaya hindi nag-join yung mga ini-invite mo. It's pwedeng people skills, or kulang ka sa knowledge sa business, or pwede naman na hinahanda ka lang ni Lord sa mas mabigat na challenges para sa mas magandang future. Posible yun. Yun nga lang kasi, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Tama po ba? Katapatin kita, the beginning is always the hardest. Kagaya ko yung nag-expect ako, mapansin mo nung una, walang sumali sa akin. Doon parang imagine mo, mangyari sa akin. Dito nakakalungkot. Tama ba? Tama ba? Pero alam mo, ang unang napajoin ko dito talaga, na talaga yung tuwang-tuwa ako, yung top 19 ng wardrobe. So, kagrupo ko siya. Imagine mo yun, may top earner din pala sa ilalim ko. Kaya ano nangyari ganito? Nung nag-join yun, nag-PM lang yun sa Facebook. Tapos, sabi niya, Sir, nagustuhan ko yung konsepto ng negosyo. Pwede bang magkita tayo? Kasi meron akong video nun, napanood niya. So, nangyari, nung nakita kami, naka-long sleeves pa siya. Akala ko nga nung professional. Yun pala, ang trabaho niya, editor siya. Actually, hindi editor. Writer pala. Technical writer sa ask.com. Pamilya kayo sa ask.com. Yan, yung mga tinatanong niyo doon, siya yung mag-aano doon, nagsusulat siya nag-research. Ngayon, nung nagsimula siya, sabi ko, Sir, malaki naman pala kita mo, bakit nag-join ka? Alam mo, sagot niya sa akin, tara mo sa akin, ano? Mas malakas? Yung medyo malambing. Kasi, Sir, wala akong makausap eh. Imagine mo yun, wala na palang makausap, nag-join bigla, try-pack yun ha. Alam mo bakit? Sa 2 years na ginagawa niya yung trabaho niya, nakaharap lang siya sa computer. Sinasagot lang niya yung mga tanong ng mga nag-join. Kaya yung mga nag-join ng mga nagtatanong doon. So, yun, research lang siya sa internet, tapos tamang references. Sinasagot niya yun. Ngayon, sabi niya, gusto naman niya magkaroon ng kausap na talagang tao. Alam niyo yung nag-join yun? Pinaupo ko yun dito sa harap. Nagtatagak-takan ng pawis. First time na doon na makakita ng maraming tao. Imagine nyo, gusto lang niya na makakita ng maraming tao kaya sumali. Ang malupit no, natuto. Marunong sa internet marketing. Magaling din. Naging top 19. Pwede? Yes. Oo naman, malupit no. Ito yung iba. Kung nag-quit ako, hindi ko naman alas ko. Tama po ba? Ang malupit, ito yan. Doon sa leg na yun, di ba dalawang leg lang yan, isang A, isang B. Yun nga lang, syempre, kapag gusto mo ma-maximize, kukuha ka ng multiple accounts. Tama ba? Doon sa leg nung top earner na yun,
Lahat ng mga tao na nandun, wala na akong binobom. Nag-bomb na sila ng kusang. Minsan nga pag-gising ko, nakapag-bomb na pala siya. Power, napiin na. Tulog ka ulit. Tama. Imagine mo, tulog ka pa lang, may nag-bomb na tao na under sa A mo or nasa B mo. Maganda. Yun ang goal mo dito. Yun nga lang, para makuha mo yun, kailangan ikaw mismo, aralin mo rin ang tama. Kasi bakit? Ipapasa mo rin pababa yan eh. Pag di mo napasa ng tama pababa, walang malaking check-in. Nakakuha po ba? Nakakuha po? Ngayon, yan. Next, tatlong paraan para ikaw ay kumita ng pera. So, number 1, pwede ka maghanap ng trabaho. Number 2, pwede ka mag-business. Or, pwede ka mag-one pro, pwede ka mag-multi-level marketing. Ngayon guys, explain ko lang ng medyo mas malalim. Okay lang po ba? Yes. Ayan. Sila po rito ang mga empleyado. Taas kami. Abnormal yung parinig. Ayan. Sino po mga empleyado? Taas kamay. Ayan. Sino po rito mga estudyante? Sino po rito yung mga tambay? Taas kamay. Ayan, tambay. Tambay kasi full time na sa one bro. No? Ngayon, ganito yan. Kapag tayo kasi guys, gagawa ng pera, dalawa lang naman ang gagawin mo. It's either, pwede kang maging employee, tama? Or, pwede kang maging isang negosyante o business person. Tama po ba? Negosyo pa ba ako? Yes! Ngayon guys, eto yan. So tingin ninyo, between sa dalawang ito, sino kaya ang may mas magandang buhay? Ito o ito? Sino may mas magandang bahay? Ito. Sino may mas magandang kotse? Negosyante. Tapatan na. Mas maganda ang buhay dito. Tama po ba? Yun nga lang tanong, kung alam mo naman pala na maganda ang buhay dito, bakit hindi lahat ng tao nagninegosyo? Bakit? Ha? Ano na? Narinig ako, kapital daw. Gerard, wala kasi kami pang kapital. Wala kaming pera. Tama po ba? Tapatin kita, ang pera, oo, totoo yun. May malaking issue rin yan. Pero kasi, ang pera, tapatin kita guys, inuutang lang naman kadalasan yan. Kung meron ka talaga malapit na idea. Kasi bakit? Mapansin mo, sino rito mga OFW? Kunti lang. Sino yung mga nakakita na ng OFW? Ayan, nakakita. O, di ba, kilala ka magalang, nakita mo lang sa TV na nakakita ka na. Tama ba? Ngayon, normally, yung mga OFW, bago pa yung pumunta ng abroad, technically, wala pang pera yan. Tama po ba? Kasi merong kasabihan na kapag gusto mo kumita malaki, punta ka abroad. Tama? Ngayon, dahil walang pera yan, mauutang yan. Papatsi yung malaking placement fee para makarating siya ng abroad. Tama po ba? Tama? Ngayon, imagine mo, nagpunta ng abroad, nagtrabaho doon. Pagbalik, may pera ba? Yes. Yes, meron. Tama. Bibihira lang naman yung walan. Kagaya ng tito ko, ang tito ko, maalala ko ng mga bata kami, ang sabi niya sa mga pinsan ko, anak, alagaan mabuti yung nanay mo, bantayan mabuti ng kapatid mo. Si tatay, pupunta mo nilang abroad, magtatrabaho ako doon, mag-ipon ako ng pera, para pagbalik ko, hindi na ako alis. Magne-negosyo na lang tayo. Lumipas sa mga panahon, pag uwi ng tito ko, imbis na magnegosyo, ang ginawa, bumili ng flat screen TV, bumili ng malaking rep, pinalit na lahat ng gamit sa bahay nila. Dahil may pera, galing abroad, nagpapainom araw-araw. Kasi syempre, dahil galing abroad, medyo nagpapakain din araw-araw. Nung naubos yung pera, nakakakulit sa pinsan ko. Anak, naubos yung pera natin. Si tatay kailangan na ulit bumalik ng abroad. Magkatrabaho ko doon, promise, mag-iipon ako. Pagbalik ko, hindi na ako alis. Magne-negosyo na lang tayo para magkakasama tayo lahat. Yun nga lang, lumipas sa mga panahon, ganun ulit. Pagbalik, bago na naman yung TV. Yung alam nila, yung rep nila, dalawa na yung pinto. Ngayon, may pera. Tama po ba? Ang problema kasi, wala siyang idea. Hindi niya alam kung anong negosyo ang gagawin niya. Tama? Tama po ba? Right guys, pasensya na talaga sa sulat ko kasi sabi sa akin ng nanay ko, anak, lagi mo tatandaan. Kung anong ipinangit ng sulat mo, yun ang kabaliktaran ng itsura mo. Ayan. Sa mga ma-offend, wala kang magagawa kung may hawak ng mic. Ayan siya. So, maging speaker ka din para masabi mo rin yun. Tama? Ngayon, eto na yan. So, dahil kulang sa idea, kaya hindi nakakapag-business. Tama po ba? So, ibig sabihin, kulang talaga sa
Idea. Dito na sa part na to, sa employment, actually, ito yung tinatawag na secure income. Papasok ka lang, kisa na sa katapusan, gawin mo yung job description mo, at then of the cut-off, may sahod ka. Tama po ba? Yun nga lang, ang masakit na katotohanan, walang yumaman na empleyado sa pagiging empleyado. Tama? Tama? Ngayon, tapatin kita, lagi ko sinasabi yan sa mga trainings ko, sa mga tinuturuan ko, pero, alam nyo, may naglakas loob na sabihin sa akin na mali daw ako. Isang bata galing ng TIP, Chemical Engineering student, sabi niya, kuya, hindi ako naniniwala dyan. May pinsan ako, yung paman sa pagiging empleyado. O talaga? Nagulat ako kasi tinuro lang din sa akin yan. Tinuturo ko lang din pababa. Tama ba? Ngayon, ako naman, syempre, dinalik ko yung tanong ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ate, ilan naman ang kilala mong gano'n? Sabi niya, wala. Yung pinsan ko lang. Ano kung bakit? Parang sa akin bakit? Yung pinsan niya, CEO. CEO yung pinsan niya. Imagine mo yun. Anong chance ako at chance nating lahat na lahat tayo maging CEO ng isang kumpanya? Malabo pa yun sa bang nagpusit. Tama ba? Tama ba? So, ibig sabihin, therefore, hindi lahat, pero merong konti. Tama po ba? Tama ba? Ngayon, simple lang. Eto yan. Sino po dito ang gustong masaya sa buhay? Taas kamay. Ayan. Sabi ni Robert Kiyosaki, isang book author to, best-selling author. Sabi niya, kapag ikaw daw ay isang employee, o kumukuha ka lang ng isang income, lalo na employment yun, kinukumpara niya yung sa rat race. So, normally, pupunta ka ng sa mga pet shop. Merong pabilog dito. Dito yung daga. Tama? Hello, yan. Ayan. Hello. Ito na nga lang sa kabila. Ayan. Wala. May bilog. Ayan. Dito yung daga. Ayan. Matakbo. Punta na kayo ng pet shop. Diba yung kadalasan bibili ka ng hamster, parang di basta bilog yan. Tapos umiikot dun yung yung daga. Ngayon, doble yung daga yung takbo niya. May narating ba siya? Paano kung i-apat niya? Paano kung 10? Wala, kasi paikot? Ikot lang. Ganon daw ang isang normal na nangyayari sa isang employee, lalo na kapag ikaw ay nasa minimum wage. Tama po ba? Tama? So ngayon siya sabi na trabaho, sweldo, bayad utang, trabaho, sweldo, bayad utang. Gano'ng kaibigan ko si RJ. Ano pangalan? RJ. Si RJ, first time niya mag-work last year. So, nagtrabaho siya sa PLDT. Ang alam mo, call center siya doon. Ngayon, ang sahod niya, tanggap siya ng January, ang sahod niya 12,000. Magkano? 12,000. Ayan. Ang malupit nun, syempre, dahil gusto niya maging regular, ang ginawa niya, nagsipag siya, dinoble niya yung effort niya, times 2 niya. Ngayon, pagdating ng February, magkano sahod ng kaibigan ko? 12,000 pa din. Kasi bakit? Kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, kung ano yung sahod mo, yun pa rin yun. Minsan nga, ibigay mo na nga lahat eh. Lahat ng kaya mo. Pag sahod mo, ito pa rin eh. Tama ba? Kasi kung ano yung pinirma mo sa kontrata, yun pa rin. Tama? Ay malapit. Times 4, kasi Pilipino eh. Masipag. Kung dati, yung hindi ka pinapakisamahan niya ngayon, mabait na siya sa lahat ng mga tao. Pagdating ng March, magkano sahod ng kaibigan ko? 12 pa rin. Imagine mo yun? Ang malapit, times 10 na. Kung dati, sakto lang siya papasok ngayon, mas maaga na ng isang oras. Huli na rin siya kumaalis sa trabaho niya. Ang malapit, pagdating ng April, ang sahod ng kaibigan ko, 12,000 pa din. Ito malapit. After 6 months, na end of contract. Hindi napansin. Maraming ibang napansin. So, ano nangyari? Wala. Paikot. Ikot lang. Trabaho sa lalabay, utang. Wala ka pang sahod. Di pa bayaran ka ng utang. Tama po ba? Tama. Ngayon, ito yan. Gerald, bakit ito pinapakita yan? Kasi meron pa intro yan. Meron pa akong isang ipapakita sa iyo. Ito naman yan. Taas kamay ulit lahat ng mga taong gusto mong masenso. Taas kamay. Hindi ko makita. Ayan. Ngayon, sabi ni John Paul Getty, isang American industrialist, kapag ikaw daw, isang tao na gustong umasaya sa buhay, dapat daw guys, convince ka na na nagne-negosyo ka. Na
Yung nanay niya iba, o sige, negosyo pala. Pag uwi ko, bukas na bukas, magpapatayo ako ng SSS. Ano yun? Sari-sari store. Tama? Pero tapatin kita, ang sari-sari store, mabilis magsaraya. Bakit? 6 months to 1 year, nandun ang crucial speed dyan. Kasi bakit? Sa isang lugar kung ikaw ang sari-sari store, malaki ang kita. Tama ba? Ang problema, paano kapag kinopya ka? Kabilang kanto, may sari-sari store din, mahati benta? O naman, yung kabila, nagsari-sari store din. And dumating sa point, lahat ng kanto nakasari-sari store na. May kita pa ba? Wala na. Tama po ba? Ngayon, simple lang. Anong negosyo yung tinutukoy ni John Paul Getty? Ang sabi ni John Paul Getty, dapat daw may konsepto daw ng time, leverage. Ayan. Pasensya na ulit sa sulat ko ha. Alam mo na kung anong ibig sabihin nun. Ngayon, ano yung time leverage na yan, Gerald? Simple lang. Ang tao, guys, ayan, tao. Ilang oras meron sa loob ng isang araw? 24. Ilan? 24. 24. Walang labis, walang Kulang. kulang. Familiar ba kayo sa pangalan na Lucio Tan? Yes. Familiar? Familiar? Yes. Isa to sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Tama ba? Yan may-ari ng Fortune Tobacco, Asia Brewery, Philippine National Bank, Philippine Airlines, Eton, at mga kung ano pang mga negosyo. Tama po ba? Ngayon, naniniwala ka ba na si Lucio Tan ay tao din? Yes. Oo naman, kasi yung iba, tinatanong ko, Sir, naniniwala ka bang tao si Lucio Tan? Di ba i-check yun? Tao rin po ang mga i-check. Tama po ba? Ngayon, ganito yan. Dahil siya ay tao, ilang oras meron kaya siya sa loob ng isang araw? Ilan? Actually, meron siyang 40,000 hours per day. Kasi sabi ng iba, totoo nga. In-check kasi kaya ganyan. Hindi ho. Kasi bakit? Si Lucio Tan, minastern niya yung concept ng time leverage. Paano yun? Kasi bakit? Ganito yan ha. Normally sa mga employee, ilang hours kayo nagtrabaho sa work ninyo? 8. Tingin mo ba yung 8 hours na yun? Kabawasan o kadagdagan sa personal mong buhay? Kabawasan kasi bakit yung mga bagay na dapat kasama mo yung mga kalam sa buhay, na-enjoy mo yung oras mo, pinagpapalit mo para sa pera. Tama po ba? Pero walang masama doon kasi isang marangal na pagkita yun. Tama? Ngayon sabihin natin nagtrabaho kay Lucio Tan. Ayun. Ngayon, imagine mo. Yung 8 hours, sino na ang may-ari? Ikaw o si boss mo na? Boss. Si boss. Kung makapansin mo, ang mga mayayaman, lalang yung mayayaman kasi dumadami ang oras. At ang middle class ay middle class pa rin. At ang mahirap ay mahirap pa rin kasi nababawasan ang oras. Nakuha po ba? Ang ibig sabihin pala ng time leverage, pinaparami mo yung oras mo. Nakuha po ba? Nakuha? Ngayon imagine mo to sa mga employee. Question lang. Sa loob ng isang buwan, ilang beses mo makita yung may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan mo? Isa. Yung iba? Sige yun, hindi ko makilala yung may-ari ng kumpanya namin. Yung iba, hindi ko pa nakikita, 2 years ka na doon. Tama ba? Imagine mo, dahil wala siya sa company na siya mismo ang may-ari, ano kaya ginagawa niya? Ginagawa? Tatay ng negosyo. Tatay ng ibang negosyo? Pwede nagbabakasyon? Posibleng, hindi natin alam kung anong trip niya. Pero malupit na hawak niya oras niya habang ikaw nagtrabaho ka para sa kanya. Tama mo ba? Pero wala namang masama doon. Kasi bakit? Kumita ka, kumita rin naman siya. Yun nga lang, sino mas lamang? Ikaw o siya? Siya. Ang malupit, ganito yan. Meron 3 klase ng negosyo na pwede mong lagyan ng time leverage. Number 1, yun yung traditional business. Ano ulit? Traditional. Sa traditional business, dito, ang perfect example ko dito, way back years ago pa, nung hindi pa franchising ang mag-inasal. Alam mo bakit? Kasi dito, sa traditional business, kailangan mo ng malaking pera at kailangan mo ng malupit na idea para yumaman ka. Yun nga lang, tingin mo ba makapagtayo ka ng mag-inasal ng 10,000? 30,000? 50? Hindi. Milyon na puhunan yan. Tama ba? Ngayon, hindi yung pera, actually, madali lang naman yan eh. Ang problema, yung idea. Anong negosyo mo? Yun, imagine mo to. Anong brilliant idea ang ginawa ng mga inasal kaya sila patok na patok hanggang sa mga panahon natin? Imagine mo yun, only rice. Nagpapa-only rice ka sa isang third world country na madami doon nagugutom. Tapos sa iyo, only. Tama? So ngayon, mapansin mo.
Marami ba kumakain sa mga inasal ngayon? Yes. Oo naman, kasi bakit? Pag kumain ka sa Jollibee, 100 mo, bitin ka pa. Tama ba? Pag kumain ka sa mga inasal, yung 100 mo, nakubundan ka na. Tama? Tama ba? Ngayon, dahil patok, yumaman may-ari? Oo, yung 70% nun, binili ng 3 billion ng Jollibee. Kaya yung may-ari ng mga inasal, biglang yaman talaga siya. Tama? Ngayon, question. May pera ka na ba pang tayo ng traditional business mo? Idea. May malapit ka na bang idea na ganun kaganda na pwede mong gawin para yumaman ka? Wala pa rin. Tama? So, sabi ko, nakita ko yan. Kung ano, ano mas maganda? Nagkaroon naman yung franchising business. Ano ulit? Franchising. Sa franchising business, hindi mo na kailangan ng idea kasi given na yun, bibilihin mo yung idea, pera na lang ang papaganahin mo. Nakuha po ba? Yun nga lang sa tatlo. Small, medium, saka large. Yung large, ang common example ko dyan, Jollibee. Alam mo ba na ang franchise fee ng Jollibee, 40 million? Rights pa lang yun. Wala pang pwesto, wala pang tao, wala pang lahat. 40 million pa lang. May karapatan ka palang magbenta ng manok nila. Ngayon, question. Sa tingin mo, saan yumaman ng Jollibee? Sa pagbebenta ng manok o sa pagpapafranchise? Kasi bakit? Alam mo ba na more than 70% ng Jollibee sa buong mundo, franchise na? Ganun yun. At ang malupit doon, kaya sobrang yaman nila. Ngayon ang question, dito kasi sa 40 million, ano na yan eh? Kumbaga, wala ka rin talo dyan. Kasi bakit? Jollibee is Jollibee kahit anong gawin mo. Tama po ba? Lagi may bibili dyan ng Chicken Joy. Tama ba? Kaya yung 40 million, mababawi mo, yun nga lang matagal, 10 years, 15 years. Pero, ang tawag doon kasi, pamana. Kasi bakit normally, mga matanda, nakaipon ng pera, 40 million. Ngayon, nagtatagal ng Jollibee, pinapamana sa mga anak. Tama po ba? Kasi para yung anak nila, hindi lang katrabaho kasi meron ng Jollibee, etc. etc. Question, may 40 million ka na ba? Wala pa. So, kalimutan mo na natin yan. So, yung medium franchising, ito naman, ang puwan nito, mga nasa 3 million, kita ba? To 7 million. Ayan. Ang example ko dito, Minstop, 7-Eleven, pamilyar? Pamilyar? Imagine mo to Ikaw, nasa Boracay ka, nagpa-party-party ka doon. Ngayon, merong ikaw Minstop dito sa Metro Manila. Kahit ba nasa Boracay ka, kumikita ka ng pera? Yes. Kasi bakit? Ang Minstop mo, 24 hours. Ang malupit na may mga tao kang nilagay doon para gawin yung mga trabaho nila. Tama ba? Ang susunod na tanong ko, may 3 million to 7 million ka na ba? Sumunod, yung small franchising. Ang puhunan nito, merong 30,000, merong hanggang 90,000. Ayan. Ngayon, normally, yan yung mga mabilis magsara. Kasi bakit? Hindi sikat. Yung iba, dahil gusto magkaroon ng franchising na negosyo, hindi kaya dito, dito sumusubok. Yun nga lang ang problema, ang tao kasi, lalo na mga Pinoy, bibili yan sa kilala niya. Tama? O halimbawa ganito. Merong isang stall ng chicken food cart. Ngayon, ang presyo ng chicken niya, 79. Tapos, may katabi siya, Jollibee. Ang presyo ng chicken ng Jollibee, 79. Saan ka bibili? Dito o dito? Sa Jollibee. Tama? Kasi bakit? Sikat yun eh. Tama ba? Ganun ang Pinoy. Kaya nangyayari kapag dahil dito 30,000 to 90,000 lang, madaling maglabas ng pera. Pero ang problema, risky ho, madaling magsara. Yan na nakita ko. Sabi ko, naku, paano yan? Wala akong pang traditional. Wala rin akong pang franchising. Anong pwedeng negosyo ang gagawin ko? Tapatin kita, doon ko nakita, eto, yung MLM o yung One Bro. Nakuha po ba? Kasi bakit? Ang MLM guys, multi-level marketing, ayun siya, pinaghalong traditional ho ito at pinaghalong franchising business. Nakuha po ba? May gusto pa ba ako? Yes! Ayun. Ngayon, dahil pinaghalong traditional franchising, yung sa traditional, kumbaga dito, hindi ka na maglalabas ng malaking pera, maliit na pera na lang ho, ganito kaliit. Ang layo, di ba? Tapos yung idea, given na, tatrabahuhin na lang natin. Ang malapit dito, sa One Bro, dito hating magkapatid kayo. Ito ang One Bro, ayan. Tapos eto ka. Ngayon, lahat ng sakit sa ulo, sasaluhin ni One Bro. Yung inventaryo, bayad sa opisina, bayad sa kuryente, bayad sa lahat ng mga masakit sa ulo sa negosyo, sa permit, sila bahala dyan.
Ikaw, ang goal mo na naman as a business partner, syempre, i-market yung business. Tama po ba? At kapag ikaw'y nakabenta, okay lang ba ha? Kung magkapatid kayo? Okay lang? Yes! Kasi bakit imagine mo, ang tagal mo nagpupunta rito, wala ka pa nga napapajoin, singil ka lang ba ni Sariko lang, oh, wala ka pa napapajoin. Share mo sa renta. May ganyan. May gawin na ba sa'yo dito? Hindi kung pag-uwi mo ng bahay mo, merong mail from OnePro Global Inc. This is the dividend of our expenses, blah, 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 blah. Wala naman eh. Tama ba? Kasi bakit? Lahat ng sakit ng ulo, sinalo na ni OnePro para sa'yo, ang gagawin mo na lang i-market ng maayos yung business mo. Maganda ba yun? Yes! Maganda. Pakan mo naman si OnePro. Yun mo ang multi-level marketing. Mapansin mo, ang tagal ko pinaliwanag, yun lang pala yun. Tama ba? Ngayon, next. Ito yan. Why network marketing? Yan yung sinasabi ko. Number 1, wala kang mabayarang employees. Next, walang inventaryo. No accounts payable and no accounts receivable. Na kung saan, karamihan ng mga negosyante dito pumapalpak. Tama po ba? Kasi bakit? Kumikita ka. Pambayad mo lang ng mga to. Nakulugi ka na. Tama ba? Eh, dito sa 1, 2, 3, 8 po. After na, wala ka nang ibang nilabas. Tama ba? Pupunta ka ng office, mamasahe ka. Normal naman na mamasahe ka. Tama ba? Tama? Eh, imagine mo, namasahe ka na, nagbayad ka pa ng ganito. Tama? Tama. Ayan. Ngayon guys, eto yan. Sabi ni Robert Kiyosaki, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Anong ginagawa? Nagbibuild ng? Kasi guys, ganito yan. Sabi ni Robert Kiyosaki, darating ang panahon, kapag ikaw, hindi ka member sa isang shop na yan, hindi ka makakabili dyan. Nagsimula na yan ngayon, kung mapansin mo. Kapag hindi ka member ng SNR, hindi ka makakapasok. Tama po ba? At syempre, pag member ka nito, may mga special privilege ka. Tama? Sa macro, ganun din. Mapansin mo sa OnePro, ganun din o. Kapag hindi ka member ng OnePro, simple lang, wala ka lang discount sa load. Sa load na araw-araw mo ginagamit. Tama po ba? Kaya mga tao, makapajoin mo dito, sumali man o hindi yan, bukas, papaload din yan eh. Tama ba? Kaya like ko sinasabi sa mga nakakausap ko, sir, actually, kung titignan mo to, for the past 10 years, at tagal mo na gumamit ng cellphone. Pero kahit piso, walang binalik yung cellphone mo sa'yo. Tama ba? At naniniwala ka ba na for the next 10 years, mag-cellphone ka pa din? Yes! Oo naman, which is better? May negosyo, may discount, may kita? O wala? Mag-OnePro ka na. Ganun ang kabilis, tama ba? Di mo na kailangan na-explain. O ito, kung pinahid mo yun, puputi yung singit mo. O kapag ito, inom mo yan, nakutanggal lahat ng mga sakit mo sa katawan. Wala nang gano'n. More on real talk lang ang pinag-uusapan natin. Nakuha po ba? Yes! Maganda ba kapag gawin ng business mo? Yes! Oo naman, hindi mo na kailangan magmakaawa sa tao. Tama ba? Sumunod, eto yan. Number 4, create a dream board. Ano yung dream board? Simple lang. Yung dream board, guys, isa yung board, syempre, kaya nga dream board. Isang board yan, na dyan mo ilalagay lahat ng mga pangarap mo. Eh, Gerald, ayoko ng ganyan. Kasi corny yan eh, yuck. Tapatin kita, ganito ang konsepto ng dream board o ng vision board. Sino rito ang sumasakay ng bus? Sino rito ang nakakita na ng bus? Please lang, ayan. Nakakita ng bus, ayan. Ngayon, kapag ikay nakakita ng bus, syempre, may kita mo yan sa mga terminal, tama ba? Kadalasan kasi nakinto. Ngayon, meron yung plaka. Tama? Normally, may kita mo, Alabang, Monumento, SM Fairview, lalo sa EDSA, Novaliches, tama ba? Nakakita ka na ba ng bus? Na kapag ka nagtanong ka, kuya, saan biyahe mo? Kung saan mo trip? Nakalagay ko sa plaka, go whenever you wanna go. Kung saan mo trip, ay sa baba. May ganun ba? Wala. Kasi bakit? Lahat ng bus na may direksyon, may destinasyon yan. Tama ba? Ganon din sa tao. Ulitin ko, ganon din sa tao. Lalo na sa'yo. Ang taong walang direksyon ay isang taong walang destinasyon. Nakakuha po ba? Ngayon, ano yung dream board? Yung dream board, kumpara mo sa bus, yun yung plake mo. O yun yung sign mo. Kung saan ka papunta. Ito yun. Nakakuha po ba? Yes. So, ito po, si Sir Peewee, meron siyang dream board niya. Ang dream board niya, gusto niya ng ganito, nasa sakyan, gusto niya ng bahay, gusto rin niya ng abs. Walang gusto niya ng abs eh. Hayaan mo na yun.
Ganyan siya. Kung ikaw gusto mo, abs din, lagay mo din. Walang pasagin ng trip. Nakakawa po ba? Yung iba naman, ang nilalagay, peace of mind. Kasi masyadong magulo yung isip mo. Dahil mo iisip yung mga utang, mga babayaran. Ngayon sa dream board mo, peace of mind. Kasi bakit? Normally, yung dream board na yan, ilalagay yan sa isang lugar na madalas mong nakikita sa bahay mo. Na nagre-remind sa'yo kung bakit kailangan humataw sa negosyo natin. Okay na. Kaya kasi, sa atin, iba ho. Bakit? Number one, ang produkto natin intangible. Ano yun? Hindi nakikita. Hindi nahawakan, hindi naamoy. Load kasi. Nung na-loadan ka ba, nahawakan mo ba yung 30 pesos na load? Hindi. Naamoy mo ba kung ano amoy nun? Alam mo ba kung gaano kabigat yung 30 pesos na load? Ang sabi ng cellphone mo, na-loadan ka. Kasi, kaya ka naman na-convince na loadan ka kasi nakagamit ka, nakatext ka, nakatawag ka. Tama ba? Ngayon, simple lang. Intangible na nga yung produkto mo. Intangible din yung presentation mo. Di ba parang pangit na ito? Mas maganda, makounter mo yan ng isang malupit na visual presentation. Nakuha ba? Kasi pag may malupit kang visual ganun pala yun, gumagano. Kasi wala ka mapakita. Pakita mo sa kanya yung 30 pesos. Ito, produkto namin. Yung economy na smart. Tama ba? Tama? So, dapat lagi meron PowerPoint. Nakuha po ba? Meron ko walang PowerPoint, please lang. Ang magpe-present muna yung nakapagpa-join sa'yo. Nakuha? Nakuha ba? Huwag mo na magpe-present pag bago. Next. Dapat lagi ka may dalang business kit. Ayan siya. Huwag mo ikakahiya yung business kit mo. Please. Kasi bakit? Yung business kit mo, kasi kumbaga, kung si Henry C, nagsimula lang siya sa karton, nagtutulak, tayo, magsimula tayo sa simple business kit. Nakuha po ba? Kasi normally, nag-trigger din yan ng tinatawag na curiosity. Kasi bakit? May kasama sa trabaho, may dala kang kit. Ano yan? May question mo. Paano yan? Hindi to para sa'yo. Ayaw mo nito. Di ba? Na-imagine mo yun. Ngayon, nasimula, medyo pagano ka na ng konti. Ano ba yan talaga? Hindi nga, ayaw mo nga ng mga ganito. Ano ba talaga yan? Sabihin mo na, sige na nga. Pero bubuksan mo yung mind mo. Huwag kang masyadong paalis. Tunin mo din, huwag kang masyadong choosy. Nakuha po ba? O, may invite ka? Tama ba? Next, bring testimonials. Sa testimonials, dapat alam mo kung sino yung mga nag-top sa one mo. Dapat kilala mo yan isa-isa. Kasi bakit? Ikukwento mo yan sa mom mo eh. Ngayon, alam niyo ba yung mom? Yes. Yung meeting after meeting? Yes. So normally, kapag may invite ka, number one, AM, BM mo yan. Ano yung MBM? Meeting before meeting. Ikukwento mo sino yung sasalita, sino yung magsasalita sa kanya, sino yung speaker. After nun, bobo mo na. Yun yung business opportunity meeting. After nun, imamam mo. Yung ma'am, yan yung meeting after meeting. Nandiyan mo na may kukwento yung mga yumaman. Tama ba? At, take note, huwag mo rin ikwento yung iba. Ikwento mo rin yung sarili mo. Kahit na bago ka pa lang, zero pa lang naman one bro account mo. Kwento mo bakit ka sumali. Kasi bakit? Tapatin kita. Kahit anong pangit ng MBM mo, kahit anong pangit ng book, nag-present, boring, pangit, ganyan, kaya mo pa rin mapipayin yan sa mom. Nakuha? Kasi bakit ito, binaka ito ng storya. Dati, nag-start ako, nagsimula ako mag-bomb. Hindi naman ako magaling mag-bomb eh. Yun nga lang, dahil may grupo na kailangan ko mag-start up. May napajoin, yung napajoin ko na isang tao na HR. Yung HR na yun, konti na yung oras niya madalas sa work sa personal life. May nangyari, dahil konti na yung oras niya, meron siyang invite na lalaki. Hindi na, sakto lang naman yung bomb ko. Na-present ko lang na maayos, pero hindi siya ganun ka-powerful, kagaya mo ngayon. Pero, nang dahil sa ma'am, nag-join siya. Alam mo bakit? Yung tao na nag-invite sa kanya, dati pag set niya ng meeting yun, isang buwan bago niya mapaset. Pero ngayon, isang text lang nandun na. Tapos may oras pa sa wando. Nakuha mo yun? So, ibig sabihin, nakapagpapayin doon, hindi yung bomb. Yung ma'am nung nag-invite. Nakuha po ba? Nakuha ba? So, kwento mo rin, bakit ka nag-join? Anong perception mo sa negosyo ko? Anong nakita mo dito? Gamitan mo rin ng puso. Nakuha po ba? Nakuha? Ayun. Next. Dapat, may dala kang application form.
Siyempre, after mag-bomb, pasulatan mo na application form. Baka mamaya after mag-bomb, kailan ka mag-join na? Sige, bukas. Okay, next week. Nagko-close din mo ito. Kasi bakit? Yung application form, sulat mo doon yung number niya, pipirma siya doon, at kapag siya pumirma doon, it triggers affirmation na mag-join talaga siya. Kapag yan, pinigyan mo ng application form, hindi nagsulat, bogus yun. Niloloko ka lang nun. Alam mo po ba? Pag nagsulat yan, malaki yung chance na mag-join talaga yan at mapapalaw mo siya ng tama. Kasi di ba dalawa yun, isang carbon, isang original? Bigyan mo sa kanya original, kunin mo yung carbon. Nakuha? Eh nalaman niya, may kopya ka nung pirma niya. Ipumirma na siya. Eh di wala nang atrasan yun. Nakakuha po ba? Yes. Next. Dala ka ng ballpen. Yung ballpen mo, please lang. Eto yan. Ang tawag namin dito, power pen. Ngayon, sabi ng mentor ko, sino rin ang pamilya kay Harry Potter? Harry Potter na. Di ba si Harry Potter may magic wand? Tayo mga nagawa doon, meron din tayong gano'n. Ang tawag doon, yung power pen. Ayun siya. Yung power pen, guys, isang ballpen yan na maganda. Na kung saan, ballpen pa lang, pay in na yung tao. Pag sabi pay in, join na siya. Kagaya ko, nung nag-start ako, alala ko noon, meron akong binili na power pen. Parker yun. Mga nasa tigo 1,000. Sabi ko, investment to kasi kailangan ito ko muna ng power pen. Sa kasunod doon yung pangalan ko. Ngayon, nung mayroon akong representant, papakita ko na yung multiple accounts. Kasi sinasulat yun multiple accounts. Tama? Ballpen pa lang ako. Ang ganda naman ng ballpen na ito. Siguro na pera to. May gano'n na kagad na pumapasok sa isip niya. Eh, paano ang dala mo panda? Imagine mo yun. May dala kang panda. Pag gano'n mo, bumaon yung panda. Nagtae pa. Ano isipin sa'yo nung prospect mo? Akala ko ba payaman kayo? Ba't ballpen mo nagtatae? Yak. Tama? Tama? Ngayon, dapat hindi tayo. Hindi naman kailangan bumili ng isang ibang ballpen. Merong ballpen sa National Bookstore, tig 50 pesos yun. Ganito rin ang itsura nun. So, kapag yan yung tinatawag na fake it until you make it. O syempre, kung di mo kaya ng pang big time, doon ka muna sa pang small time. Pero kamukha rin. Ang pinagkaiba na ng dalawa, doon sa tig 50 pesos, hindi mo lang makasulat yung pangalan mo. Kasi doon sa tig 1,000, tig 300, tig 500, bakal kasi yung taas nyo. So, makukurbahan nyo ng pangalan. Yung isa, hindi siya bakal. Pero maganda din. Pero ang importante, yung ballpen mo, mukhang big time. Nakuha ba? Nakuha? Ayun siya. Next. Siyempre, dapat may maayos ng sulatan. Yung iba kasi nagsusulat sa resibo. Baka sa Starbucks. May hawak na resibo. May hawak pang tissue. May ballpen nga. Doon sinusulat, oh, this is you, ha? Kapag ito yung account mo, kumuha ka ng isang account, dalawang account, imagine mo yung sa tissue sinusulat. Eh, paano pag nabasa yung kabilang? Wala na. Tama ba? Take note. Ang negosyo mo, hindi yan na negosyo na cheap. Nakuha? Ang negosyo mo, pampayaman. Pampayaman! Kaya dapat, meron ka kahit papalan ng mga pampayaman na gamit. Actually, hindi naman kailangan dumasa sa malaki. Yung Jatterpad, actually Jatterpad na tawag doon, mura lang yan, mabibili mo lang sa National Bookstore. Hindi naabot ng 60 pesos. Ayan siya. Nakuha po ba? Ayan siya. Ngayon, eto yan. Bring it every day. Bring it every day. Ngayon guys, learn the art of bomb. Ayan, nakita na tayong matapos. So, darating ang point, mag-10% ka din. Hindi porket na ikaw, dahil bago ka pa lang, apply mo, nag-10% para sa'yo. Darating sa point, kalaki ang grupo nyo. May bomb sa SM North. Apply mo pupunta. May nagpapabomb sa MOA. Papuntahin mo rin, apply mo doon, hindi naman yan kayang mag-doble. Since ikaw, nakabawi ka na, may kinita ka na, kahit pa paano masabi mo na totoo yung negosyo, in your own perspective, puntahan mo. Nakuha po ba? Kasi bakit? Hindi forever na magbubom ang apply mo para sa'yo. Darating ang point, dilipad ka rin na sarili mo, magkikreate ka rin ng sarili mong team. Nakuha po ba? Kasi ang apply mo, hindi yan yung klase ng tao na binigaran mo para mag-present sa'yo forever. Pasalamat ka nga, pinagbubom ka pa yan eh. Tama ba? Ngayon guys, be ready. Kasi sometimes yung mga apply natin, sinusubukan na tayo nga. Ay, nakabawi na. Marunong na to. Magugulat ka na, o ikaw na mag-present. Ay, magugulat ka, hindi ka marunong. Di magkakanta o talutal ka. Tama ba? So, nung mga panahon may dala na akong flip chart kahit wala pa akong laptop noon. Kasi alam, gusto ko, meron akong pang-practice. Nakuha? Yes. So, ako pinapracticean ko madalas yung aso namin. So, yung aso namin, ano naman yun? Shinzo naman yun. Uupo ko yun dito. Ang first way to earn, ganyan yan. Nawahan mo ba? O, tingin ka dito.
Second waiter, ganyan. Minsan sa salamin. Ang importante, natuto ako mag-present. Kasi bakit? Darating sa point, parang ganito. Kung hindi mo kayang dalhin lahat ng top earners sa lugar na pupuntahan mo, why not? Kopyahin mo na lang kung paano sila mag-bomb. Nakuha? Nakopyahin mo paano sila mag-bomb, parang dinala mo na rin sila doon kasi nakopya mo yung bomb nila sa presentation mo. Kaya nga maalala mo sa NDO, may sabing copy business. Yun ang literal na copy business. At yun naman talaga dapat. Kasi kung di mo kayang dalhin yung pinaka-top earner ng one goal sa isang lugar, why not? Kopyahin mo na lang kung paano siya mag-bomb, parang dinala mo rin siya doon. Kasi ikaw yung nag-present. Pareho rin naman kayo sinabi. Nakawa ba? Eh, hindi naman nila alam nung audience mo na kinopya mo lang yun. Ang alam nila, lahat yun galing sa'yo. Tama? Ngayon, wala lang masama doon kasi okay naman eh. Sinasabi naman sa NDO na copy business kasi pang-duplicate yun. Nakuha? Nakuha po ba? Girl lang kasimple. Ngayon, kagaya ko, ayan, nag-start ako, ayan, nagbubaba ko na naka-long sleeves. Ito, may nakangiti kasi nag-join daw. Ayan, ito naman, may napa-join din. Ayan, nag-code niya. Ngayon, bakit nakakulad siya? Kasi pinapost kayo sa FB. Pag pinapost kayo sa FB, nakikita yun ng mga kaibigan ko na negative. Talaga? May nag-join pala sa business niya? Ganyan. Tapos, minsan, nilalagyan ko rin ng ganito. Ayan, patama yan sa mga negative. Pero, huwag mo silang aawahin ha. Post mo lang na gano'n. Mababasa rin nila yan dahan-dahan. Sabi dito, if people aren't laughing at your dreams aren't. Kagaya na sinabi nila sa'yo, walang mangyayari dyan. Pag yumaman ka, saka kami sasali. Kaya ba? Eh ikaw, habang dahan-dahan, binibuild mo yung group mo. Nakikita nila? One time, nag-post ako sa FB, bumabagyo nun. Kasi ako, nakatira ako dito sa kabilang building, sa Corinthian Regency. Meron akong titira na condo dito sa Ortigas. So, tawid lang ako, bahay ko na. Tanaw ko buong EDSA kapag umaga. Tanaw ko rin yung sunset. Ngayon, umuulan. Nakita ko 7 a.m. traffic. Eh nag-ano ako nun, nag-movie marathon. Patulog pa lang ako. Anong ginawa ko? Pinicture ko yung EDSA. Ang daming ilaw. Kulay pula. Sa kabila kulay puti. Yung nakaharap naman. Sabi ko, nag-post ako. Buti na lang nag-wonder ako. I have my time and financial freedom. Na kung saan dapat, andun ako sa traffic. Ngayon, nandito lang ako sa condo, nagkakape. Power. Pinost ko, after 6 hours, may nag-PM sa akin. Yung kaibigan ko na, negative, sabi niya, bro, pwede mo malaman yung wag, bro? Kaya ako naman, reply. Siyempre, wag na wag mong i-reject. Hindi porket na reject ka, i-reject mo din. Hindi ganon. Sige bro, kailan ka ba available? I-present ko sa'yo. Piresentan ko siya after ng office hours niya sa The Fort. Sumali, nag-try pa. Kasi kapag ginagawa mo dahan-dahan, nakikita nila may progress. Kapag totoo nga, ganun pala yun. Nakuha? Huwag ka magpaparinig ng mga negative sa FB. Kayo, pag yumaman ako, sasagasaan ko kayo lahat. Huwag ganun. Nakuha ba? Tapos, siyempre, since nasa FB ka na, makikita ka ng mga friends mo, yung mga yan, inaabangan niyan kung anong mangyayari sa negosyo mo. Kung patalo ka ba o panalo ka. Nakuha ba? Kaya dapat laging positive. Huwag ka maglalagay ng negative sa Facebook. Grabe naman, PI naman itong kapitbahay namin. Huwag mong gagawin yun. Nakuha ba? Dapat laging positive na sa FB mo. Kasi yan ang open book ng buhay mo. Next. Ayan, nalagay din ako ng ganito. Imagine mo ito, napapayin namin. Nakangit eh. May payin siya. Binupingin ba yan yan? Pinost ko yung mga code. Ayan. Tapos mayroong one grow, learn, earn, lead. Imagine mo na lang, yung mga negative na makakita yan. Ganun pala yun. May learn. May earn pa. So may lead din. Power. Tama? Next. Ayan, pinakita ko rin. Basta, lagi ako meron akong picture. Nag-represent ako. Para malaman ng mga tao na talaga nag-one grow talaga ako. At lalo na sa mga online inquiry mo, makita nila na, nag-one grow nga siya talaga. Hindi lang pala siya normal na miyembro. Na papetix-petix lang. So, yung trust mo, yung trust sa'yo ng tao, even though hindi ka niya kilala, online ka lang niya nakita, tataas. Hindi ka alam magduda sa'yo, araw-araw may bomb ka. Tama ba? Eh kung nilagay mo doon, puro mga kalokohan, naku, hindi mag-inquire sa'yo yan. Tama ba? Next. Ayan, last. B. Ano yung B? Be yourself. Ay, kasi bakit dito sa negosyo natin, hindi mo kailangan laging ginagamit ang brain.
kadalasan dito, since this is people business, you need people skills. Ngayon, in order for you to have people skills, kailangan use your heart, not your brain. Nakakuha po ba? Yes. Ngayon guys, bago tayo magtapos-tapos, okay naman meron akong kwento. Yes. Ito, hindi na buhay ng pamilya namin. Isang kwento to na pwede mong mabaon sa pag-uwi mo. Ayan siya. Ngayon guys, sino rito ang nakakita na ng butterfly? Taas ko rin. Ayan, butterfly ho. Ayun, okay. Ayun. Ngayon, ang isang butterfly, bago maging butterfly yan, normally, lumalabas yun sa mga cocoon. Tama po ba? Yung mga cocoon, ganito ang tsura nun, kadalasan nasa branches yan. Ayan. Kadalasan, kulay brown yan o kulay black. Tama? Ang itsura ng ganito. Ganyan yung branch, may ganito, so dito yung cocoon. Tama? Tapos kulay ganyan. Ayan. Ngayon, merong isang bata na nag-uusisa kasi inaantay niyang lumabas yung butterfly sa loob ng cocoon. Sabi niya, ano ba yan? 3 oras na ako nag-aantay sa cocoon na to. Ang ginagawa, gumagano-gano lang naman, lalawa-lawa sa butterfly. Hanggang sa nangyari, yung bata na inip. Ano nangyari? Ang ginawa niya, kumuha siya ng gunting, kasi nakita niya, palabas na yung butterfly doon, yung ulo. Ang ginawa niya, tinulungan niya lumabas. Ginapit niya yung dulo. Ayun. Para daw makatulong siya sa paglabas ng butterfly. Nakatulong nga naman. Lumabas bigla yung butterfly, bumagsak. Pagbagsak, yung butterfly mo, hindi makalipad. Alam mo kung bakit? Alam mo sa akin bakit? Bakit? Kasi, ang cocoon pala, naka-design yan naturally na maliit lang yung butas sa dulo. Kasi bakit? Pag lalabas yung butterfly doon, kaya maliit yung butas para mapisa yung katawan niya. At pag napisa yung katawan niya, may lalabas na juice o yung chemical na nadiretso sa pakpak niya para makalipad siya. Tama? Matrida yun, ha? Ngayon, anong nangyari? Dahil ginupit ng batang makulit yung dulo ng cocoon, napisa ba yung butterfly? Hindi. Hindi lumabas yung chemical, hindi lumabas yung juice. Ang nangyari, bumaba yung butterfly, nalaglag siya. Hindi siya makalipad. Ang nangyari, nilanggam siya at namatay. Ngayon, ano ang moral lesson ng storya na kinuwento ko sa inyo? Wala ko, kinuwento ko lang. Hindi, meron. Ang moral lesson nun ito, sometimes pala, ang salita na easy, dangerous pala yun. Nakakuha ba? Kasi bakit? Simple lang. Sino po dito ang may mga asawa? Taas kamay. Ayan. Mahirap po ba ang buhay may asawa? Mahirap? Alam mo kung bakit? Alam mo sa akin bakit? Mas malakas? Kasi may value. Sino po dito may mga anak na? Taas kamay. Mahirap po ba magpalaki ng anak? Alam niyo po kung bakit? Kasi may value. Merong? Mahirap ba mag-aral? Kasi may value. Ngayon, mahirap ba magtrabaho? Yes! May value kasi. Ngayon, kapag ininirapan sa one bro, anong ibig sabihin nun? May value. Merong? Value. Mas malakas? Value. Lagi mong tandaan yun. Walang madali na may value. Nakakuha po ba? Yes. So, ibig sabihin, kalimutan mo muna yung salitang yan. Kasi dito, pag nahirapan ka, ibig sabihin, payaman ka na. Tama po ba? Yes. Palakpakan mo naman si one bro. So guys, marami po ba natutunan? Yes! Ayan siya. So, guys, maraming salamat sa pag-attend ninyo. God bless po sa inyong lahat. Thank you very much.